update lang po natin. Kasi si Alice Ayan nga naman. may mga binabanggit na mga pulis daw. I really would like to excuse from making those statements because the DOJ is in the forefront of the investigation. No, I just defer to the directives of the DOJ, especially kay ASOJ. Sasagutin siya ang sumasagot ng lahat ng mga questions regarding that matter at kami ay sumusunod lamang sa kung ano ang direksyon ng investigasyon na kanilang gustong gawin. Okay? Sir, kanina sa flag racing, nabanggit mo na nirelieve mo yung sa Antipolo dahil sa gawa. Wala akong sinabi kung anong bayan, kau talaga. Oh, on record, i-check nyo. Ayan na naman itong isang to eh. Ayaw, una-una ha, this is just all about work, okay? Wala akong personal sa mga tao natin. Okay, so sinabi nyo na ayaw kong i-mention sana yung lugar. Kasi siyempre, may career pa rin naman yung tao, may mga kamag-anak. Ang ating pulis at official pa rin natin yan. Pero you know, I have to put my foot down on these inefficiencies na nakikita natin. Our kababayan do not deserve those kind of services, okay? So, yun talaga. Yun yung gawang tamad, sir, na naman. Gawang tamad naman talaga yun eh. Kasi, isipin mo naman, nagreklamo ang tao, nawalan sila ng pera. Alam naman nila kung saan pumunta yung tao eh. May idea sila kasi umuwi ng probinsya. Dahil siyempre, empleyado nila yun eh. For so long, empleyado nila. Biglang nawala, dala ang 600,000. So, alam nila kung saan pupunta yun. Wala man lang effort ang pulis natin initially kung hindi pa natin i-caution, kung hindi pa natin pwersahin. Wala man lang effort na tumawag sa kabila. Kaya nga national police tayo eh. At saka, pinagmamayabang ko nga, interconnected tayo. At sinasabi ko sa mga kababayan natin, interconnected ang pulis. Tawag lang kayo sa 911, alam naming tawagan ang buong bansa. Alam ng lahat except ng pulis ko. Sibong pulis pa, tanggal ka. Hindi pwedeng ganun. Thank you, sir. Thank you, sir. Our next question will come from Mr. Mar Gabriel of Net25. Hi, sir, Chief. Good morning. Yes, Mark. Chief, 1 month before SONA, may preparation na ba o any directives po sa mga ground commander? May mga initial talks na tayo together with the concerned officers and coordination with the Sergeant at Arms. Magko-coordinate kami dyan. No problem naman yan kasi may template naman tayo dyan. Sir, considering may template kayo and then may issue ngayon regarding impeachment, may special adjustment po ba? Well, depende naman sa Intel estimate yan. Ang template naman natin, taon-taon yan eh. Napakarami namang dumaan na SONA na puro marami rin mga issues eh. Hindi lang naman sa administrasyon ngayon, kundi previous administrations. Maraming issues palagi yan. Hindi nauubusan yan. So, sa atin is, we are going to prepare with the worst in mind, but we all, of course, we hope for the best. Sir, may estimate na kung ilang mga polis ang ideal i-deploy? Ano yan? Ilang ang polis ang ideally i-deploy for that event? Hindi naman tayo makapagbigay ng exact numbers yan at saka classified yan eh. Kami na bahala doon, basta siguraduhin namin that the SONA will be peaceful. Thank you, sir. Mr. Alfred Daleson of People's Journal. Morning, sir. Yes, sir. I've got 2 questions, sir. First, yung reaction niyo, sir, sa buy one, take one policy ni Secretary Remulla, sir. Thank you very much for giving me that opportunity para mapasalamatan din ng ating SILG sa napakagandang inisyatibo na kanyang ginagawa para in support of the PNP. Napakaganda po niyan at sa ngayon, sabi ng SILG, for every patrol car na binili ng LGU ay bibili rin ng counterpart ang DILG. Napakaganda po niyan. Ako nagpapasalamat sa ating SILG sa kanyang programang yan. Bago ko makalimutan, kaway-kaway sa mga kaibigan kong mga local government officials. Nako, pupunta tayo ng kahapon pala. I was there in Sorsogon at ipinagmayabang na ipinakita ni buong proudly pinakita ni Governor Boy Hamor ang 37 na patrol cars na dinonate niya sa PNP galing sa LGU. Kaya ito, medyo pressure na kaya sa LG ito. Kailan makabili na ang DILG ng 37 counterparts patrol cars doon sa Sorsogon. And of course, papunta tayo ngayon sa Samar at
Ang Samar naman, isang napakalakas din magbigay ng suporta sa PNP at sigurado ako may patrol car na uli doon na i-donate. So yan ang mga mabilis na at agarang aksyon ng ating mga LGU sa pagtugon doon sa sinasabi ng ating SILG na bigyan niya ng counterpart na patrol cars ng ating PNP. So maraming salamat again sa kay SILG John Vic Remulla sa napakaganda niyang programang ito. And we do hope that with this, lalong mapabilis ang aming 5-minute response, ang rollout nito buong bansa, including sa iba pang mga areas na traditionally ay palaging may kakulangan sa mga mobility assets at sa mga radios. Sir, second question. Sir, merong sinabi po si Vice President Duterte tungkol dun sa kino-question niya yung police visibility, and you even invited her to visit Camp Crame. Ano po yan, sir? Parang wala akong statement na I invited her to visit Camp Crame, pero dahil sinabi mo na yan, well, the Vice President is always welcome to visit us here in Camp Crame to see kung paano natin ginagamit ang teknolohiya sa pagpupulis natin. So for one, yung mga drones hindi naman bago yan eh. I believe she still remembers the time when I invited her to be our guest of honor and speaker in one of our flag raising ceremonies. At siya ay pumunta at ipinakita natin sa kanya ang integration ng ating mga various monitoring instruments sa buong Quezon City. Meron tayo dyan drone, nandyan ang mga CCTV, interconnected yung mga CCTV, andyan ang ating mga body cameras, at marami pang iba. May mga radio tayo dyan, nabigay lahat ng PNP. Ano? Ang mga CCTVs natin ay minimaintain naman ng local government unit at nagbigay sa atin ng viewing rights. Kaya nakukuha natin ang feed ng mga CCTVs all over the city. Ang tawag natin dyan ay Project Aurora. So, thank you for reminding me on that. At ako'y nagpapasalamat din sa pagpuna ng ating Vice Presidente sa ating mga operations. Tayo ay, we always welcome those ideas. And for that matter, we welcome the ideas of the other Filipinos na ang layunin ay lalong mapabilis at mapaayos at mapaganda ang delivery ng police services. Pero sa ngayon, sufficient to say, yung mga suggestions about CCTV and about body cameras and about drones ay atin ang ginagawa. And rest assured, we are making leaps and bounds in integrating this technology in our operations. Salamat din po. Thank you, sir. Mr. Mark Macalalad of DZWB. Hi, Chief. Good morning. Sir, as of now, ilang mga chief of police or provincial director na ang na-relieve dahil sa hindi pagsunod sa 5-minute response? Well, wala namang pinagbago. The same pa rin. Kahapon, nasa Bicol kami. We are assessing kung i-open ko ang 3 position doon. We are assessing their performances because we warned them yesterday to practice some more. Dahil kitang-kita na naman, meron na namang provincial director na talagang hindi nagsusupervise ng kanyang mga tao. Bakit? Kitang-kita, hindi ka marunong mag-radyo eh. I am always emphasizing to our commanders on the ground, especially RDs, PDs, and chiefs of police, and city directors. The best way for you to prove that you are really the commander is to give the command. Not only figuratively, but also literally. May mga nagsasabi dyan na masyado ng micromanagement. Yes, micromanagement muna ang ating gagawin. Kasi kitang-kita natin na pati ang mga commanders natin on the ground had forgotten already how to make and deliver the commands. And the only way for you to be effective on that, dapat marunong ka mag-command. Paano natin binibigay ang command? Hindi mo naman pwedeng isigaw yan eh. Idadaan mo sa radyo na naririnig ng lahat ng mga tauhan mo. So, Okay? sir, can we expect na katulad mo, sir, na laging didala ng radyo, yung mga PD natin, sir, yung mga COP, dapat din talaga, sir, bit-bit yung radyo nila? Yes, commanders on the ground must have contact to their units. Anong klaseng commander ka? Wala kang contact sa mga unit mo. Di ba?
So ako, Chief PNP, yan. Bidis Radio, natatawagan ko sila. Lahat ng RDs kaya kong tawagan. And I commend Region 11, Yung aking RD doon na bago ngayon, napaka-agresibo. Every time tumawag ako doon sa ibang mga probinsya, nakamonitor palaging RD ron. So, that's very good. Yan ang gusto kong mangyari na lahat ng mga regional director. Pag tumawag ako sa FTX ng kanilang mga checkpoint, alam din ng RD at ng PD ang tawag na yun. Sir, last on my part. Sir, pinapatiyak mo kanina sa message mo sa flag racing, no? Yung tama yung filing ng case ng mga police, walang loopholes, and you instructed IAS to check kung tama yung may mga discrepancies dun sa report po nila, sir. Paano yun? Please elaborate, sir. Ulit? Tama yung pagsasampa ng kaso, sir, ng Ito, mga police. Nakuha ko na yung punto mo. Yung pagpa-file ng kaso, pag may complainant, obligasyon yan Kaya ang kanyang basihan medyo questionable pa. Kunin natin yung statement niya yun Statement niya. And then, ipasa natin sa piskalya. Because as a trabaho ng piskalya na i-assess, kaya nga may PI, Preliminary Investigation. Investigation. Hindi lang pulis ang nag-imbestiga. Ang nag-imbestiga actually ay ang piskalya. Iniimbestigahan kung may basihan ba para i-elevate sa korte ang kaso. So, pag may nagreklamo sa atin, inimbestigahan natin, kinukuha natin ang facts of the case, 5Ws and 1H, at pagkatapos, nire-refer natin sa piskalya. Kaya nga may referral Referral to the municipal, city, provincial prosecutor as the case may be. Tapos, ang piskalya, ang magdedetermina kung i-elevate sa korte. Now, may pangalawang paraan para i-file ang kaso. Yung mga inflagrante delicto, may na-aresto tayong mga suspect. Yun ang second case. Pag nakuha mo ang tao based on Rule 113, na-aresto mo siya, warrantless arrest, pirmahan mo ang affidavit of arrest, i-refer mo siya sa piskalya for, again, inquest, hindi PI. So, medyo, yan ang pinaka-tricky, yan ang pinakamahirap na trabaho ng polis. Kasi magdidesisyon ng polis, arestuhin ko ba ito at i-file sa korte? Or hindi ko arestuhin at i-file dito sa, piskalya. Sa piskalya kami nagpa-file, hindi kami sa korte nagpa-file. Ang nagpa-file sa korte ay ang piskalya. So, magdidesisyon ng pulis. Itong kaso na to, arestado ba itong tao na to at inquest? Or itong tao na to ay isa-subject ko, i-refer ko for preliminary investigation sa piskalya. Nasa kanya ang desisyon na yon. Kasi pag siya ay umaresto, sa ballpen na yon, sa dulo ng ballpen na yon, inilalagay niya ang buong karera niya. Kaya napakalaki talaga ng aking pagpapahalaga diyan sa affidavit of arrest na yun. Diyan ako believe sa mga pulis na puhipirma niyan. Thank you, Chief. Thank you, sir. Mr. June Veneracion of GMA 7. Yes, sir. Good morning po. Yung Court of Appeals, pinalaya yung 81 years old na inaresto December last year, victim ng mistaken identity. Victim ng? Mistaken identity, sir. Mistaken identity? Yeah, yung 81 years old na allegedly member ng NDF. I'm not sure about the particulars. Anyway, ganito. Titingnan muna namin ang i-review ko pero kung Court of Appeals yan, ibig sabihin na convict yan sa lower court, no? That's the beauty of the law, no? Dumaan sa trial yan, and most probably, I'll speculate, may decision ang regional trial court, most probably, kaya in-elevate sa Court of Appeals, at nakita nga ng Court of Appeals na may diferensya. So, that's the beauty of the law. Unfortunately, may napagkamalian. But, that person can invoke now yung compensation. Mayroon tayong batas na nag-compensate sa mga taong wrongfully convicted. Meron tayo niyan, may batas tayo niyan. They can invoke that and ask for compensation sa kanilang sinapit. I think, Chief, yung tao yata ay inaresto na pagkamalan na siya yung subject ng arrest warrant. Pero it turned out na hindi naman pala siya. Yun yata yung naging need nung case. Sige, we'll check muna the decision. We'll get back to you pag meron na kaming
malinaw na malinaw na kwan dyan. Malinaw na sagot yan. Okay. Sige. Thank you, sir. Mr. Edwin Balasa of Abante. Chief, good morning. Sir, balik tayo dun sa 911. Sir, kamustahin lang namin yung response sa mga probinsya. Katulad kahapon, galing kayong Sorsogon. Kamusta po yung naging response nila sa 5 minutes? Kahapon nasa Sorsogon kami, ipinakita ni Governor Boy Hamor ang suporta ng LGU sa 911. Sila ang nagpapatakbo ng 911. Napakaganda ng command center ng Sorsogon. One of the best that I've seen so far. Napakaganda. Localized ang 911 sa Sorsogon dahil may sarili silang 911, may geofencing doon. Pag ang ginamit mo ang cellphone mo sa Sorsogon at tumawag ka sa 911, hindi ka nasasagutin ng krame dahil ang mismong system ang magko-connect sa'yo papunta doon sa 911 ng Sorsogon. So, kahapon, ang direktiba ko na lang sa aking provincial director doon at saka sa regional director, abay, napakaganda naman ng technological support ng Sorsogon. Abay, tapatan naman natin ng epektibo, mabilis, at talagang buong profesionalismong serbisyo ng polis. So, kahapon, ang binigay ko sa kanila ay mag-practice sila together with the 911. Mag-practice sila na may tumawag sa 911 para ma-practice din ang dispatcher ng 911 kung paano mapabilis ang kanyang utos doon sa mga police units. So, if there's a need for the police to place a radio operator na talagang police PNP na nandun sa 911 center, gagawin natin yan para mapabilis at maging effective ang pag-interconnect ng PNP at saka ng local government unit. Napakaganda. Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Eugene Fernandez of IBC 13. Alright, good morning po. Sir, since natanong na kanina yung sa may 81-year-old na mistaken identity, since na-mention nyo po yung sa compensation, pwede po ba namin malaman yung details kung ano yung possible na ibigay na compensation for wrongfully accused? We'll give you more details pag makuha namin ang pasensya na muna kayo at hindi pa namin na-examine ang issue na yan. We'll do a close examination tapos magbibigay kami ng statement regarding that matter. Alright, sir. So, just to clarify, yung pagkaganon, yung sa compensation, hindi siya pare-parehas. Iba-iba. Siyempre, i-determine ng korte yan. May court proceedings yan. Alright, sir. Tanong ko na lang din yung since sa Sorsogon na question na rin, yung 8 former rebels na nabigyan ng 100,000. Sir, can you give us a details about it? Yung 100,000 ba na yun, each 8 merong 100,000 or yes, overall na siya? Yan. Isa pang napakagandang programa na ginawa ng local government. Kahapon, ang nagbigay nun si Governor Hamor together with his wife, si Mayor, at si Senator Chis Escudero. Programa nila yon doon sa kanilang mga kababayan dahil alam natin for isang yugto ng ating kasaysayan, naging isa sa mga hotbed ng insurgency ang Bicol. Okay, malakas ang insurgency ng sa dumaang mga panahon. Pero sa ngayon, dahil sa mga programang ginagawa ng local government, particularly ng Sorsogon, kahapon may sumurrender na 8 rebels, may mga dalang mga armas, may mga dalang mga landmines actually. So, yesterday was the formal acceptance at binigyan natin sila ng tig 100,000 pesos each. Bali, nakacheck yon na inisyo ng local government sa kanila para makapagsimula sila magamit na sa kanila pagsisimula muli. Alright, thank you, sir. Salamat po. Thank you, sir. We also have another question from Ms. Leia Ilagan of UNTV. Morning again, sir. Sir, may recent accomplishment daw po ang Philippine Drug Enforcement. Yes. Ang PDEA natin yesterday, kahapon, Sunday, di ba? Saturday night at saka Sunday. Saturday night ay may nahuli tayong 100 plus kilos na part ng ating koplan na kuha natin doon sa Bulacan. Ito si PDEA Director at pwede siya matanong sa mga details ng accomplishment na yan. Bulacan. 100 kilos. Pakibigay nung details nung yes, sir. kilos.
It was an offshoot of a case operation plan na matagal lang hinanda ng NCR SOU led by Police Colonel Darwin Miranda. So, matagal na nilang sinusundan yung tao, yung mga movements niya from Region 3 to NCR until makakonect yung Alpha nila. So, natuloy yung bypass operation last Saturday. Sir, may nahuli bang suspect? Yes, isang Chinese personality at isang Pilipino. Sir, anong background ng mga suspect? Ito ba ay membro ng sindikato at lagi tayo may nahuhuli dyan sa may parte ng Region 3? It will be a part of a continuing investigation. Pero initially, yung Chinese personality ay may isang front sa Giginto sa nirerentahan niya. Nagbebenta siya ng seafood tapos may maliit siyang restaurant. But then yung nirerentahan niya sa isang subdivision uli sa Barangay Bulihan, Plaridel na nire-refer nilang bodega. Doon natin nasamsam, natuntun yung 100 plus kilos of shabu. Sir, yung nakuha natin mga drugs, may pagkakahalintulad ba ito sa mga nakuha sa mga recent operation ng PNP, yung packaging, sir, at saka yung... Yes, may mga kahilintulad yung description. Nung binuksan natin, actually, sabi ng mga investigador natin who were conducting the inventory, ay basa pa. Yung bag basa din, then yung packaging basa. So, 4 na layers yung cover nung tea bag. Sir, wait lang, last one. Sir, yung packaging, nakalagay ba ito sa tea bag, yung parang ganon? At bakit basa, sir? Possible ba na galing ito sa dagat? Yun ang titignan pa rin natin, i-connect natin doon sa mga recoveries doon sa Subic recently. So, yun ang tingin ng ating mga operatiba, mga investigador natin. May 4 na layer siya. Babakbakin mo muna bago makita yung tea bag. Gold ba, sir? Yung packaging na gold? Yes, may video. Ayan yung packaging niya. Sounds fine. Inaalam pa namin. Hopefully, the arrested suspect will give us something. Kaya nga. Baka nailusot na. We will conduct a follow-up investigation on that kung konektado ito. Yes, part na ng transaction ng illegal drugs yung online. Marami ng previous operations na the illegal transaction on illegal drugs ay online. Part na ng modus nila yan. Suspect, matagal na ba siya dito sa Philippines? Nakapag-establish siya, tama po ba, ng isang legal na business dito sa Philippines? Dito sa... Yes, mayroon nga siyang tindahan ng seafoods at maliit na restaurant. And he has a common law wife. They have been living for more than 10 years. So, matagal na siya dito. We will check on his documents kung paano siya napunta dito. And his status of residency dito sa ating bansa. Anong connection, sir, ng Pilipino, sir, na suspect doon sa Chinese suspect? Again? Anong connection ng Chinese doon sa Pilipino na huli ninyo? Yung Pilipino, taga-abot niya yon. Inuutusan niya, taga-abot niya ng illegal drugs. Actually, nasa kotse siya yung Pilipino yung nag-abot. So, monitor lang natin mga tropa, kaya nakuha yung Chinese on board a 4-wheel vehicle. So, nakuha rin siya. Sir, ano yung kaso niyo? Ikaw na yung mga suspect. Ano yung kaso? Of course, Section 5 and 11. Right now, papunta sila sa DOJ to file the case on inquest proceeding.
Okay? Sige. Thank you, sir. Last two Yes, questions sir. siguro dahil may flight pa tayo. We're going Last to question, Catalogan today. sir, will come from Miss Catherine Austria Nako. of Brigada News FM. Chief, good morning. Opo, gaano po, sa tingin po ninyo, gaano kalaki po ngayon yung banta ng AI-generated content? Kasi nagagaya na po yung GCash, ibang resibo, valid IDs. Alam nyo, totoo yan. We'll be working with the DICT and ang anti-cybercrime group natin. Napansin nyo at sa atin namang mga kababayan, baka naman pwedeng pag may nakita kayo diyang too good to be true, huwag naman masyado nagpapaniwala. Nakita nyo na ba yung pati AI ng presidente meron? Pati ang presidente ginawa ng AI, pati yung mga kilalang personalities So, tapos sasabihin na merong ganitong investment fund, may ganito, maglagay kayo ng pera, dadami pera nyo. Naku po, huwag kayo nagpapaniwala sa mga ganon. It's really something that to think about. Pag nakikita nyo na kayo ay kikita, may nangako sa inyo, nakikita kayo, hindi kayo magpapapawis, naku, 2, 3, 4 na beses yung munang pag-isipan yan. Okay? So, napakalaking banta niyan. At ginagawa namin ng mga programa yan together with the DICT and the ACG. Thank you. Sir, last question na lang sa akin. Internally, sir, anong order natin siguro sa IAS or sa kung ano man regarding doon sa missing Sabongero since na-implicate yung ilan nating mga police without going further into the details, sir? On the disciplinary side naman ng mga na-implicate na mga PNP natin, the NAPOLCOM had already issued a statement. We will defer to the statement of Attorney Ralph Calinisan and we will support kung ano man ang kanyang direksyon na gagawin sa investigasyon nito. Pero sir, sa IAS, may case build-up na ba tayong ginagawa or something? IAS and NAPOLCOM will be working together. Kasi naman ang IAS naman is part naman ng disciplinary machinery under the NAPOLCOM. May communication na ba tayo, sir, with the DOJ? Ano bang directive nila siguro or paghingi ng tulong sa atin regarding the case? Nag-tap na ba sila with the PNP? May sabi ko nga sa inyo earlier, we will defer to the direction of the DOJ kasi this is a very significant case that the DOJ had already taken over in the investigation together with the other agencies of the government. As part of for the PNP, we will provide them with whatever information or support or manpower that they will require from us. Message na lang, sir, sa mga police kung totoo mang may involved na mga tauhan ng PNP. We'll ensure that the rights of everyone is protected. Thank you very much for your questions. Salamat din sa inyo. Maraming salamat. Good morning.